Purihin ang Panginoon mga kapatid at nandito tayo sa panibagong taon ng ating buhay. Happy lang. Dapat happy lang, no? Huwag na kasimangot. Papangiti nga po lahat at kaway-kaway. Para buhay tayo, buhay. Yan. Naka-live. Ayong anong tawag nun? Bumirang, nakabumirang. Buhay na buhay ang mga anak ng Diyos sa umagang ito. So, bago tayo pumunta sa ating mensahe, sit back and relax. At mahiram ko muna ang inyong mga tenga at ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan, dahil napakalaga po ng mga mensahe nating mapakinggan sa umagang ito, mga kapatid. So, New Year, sabi ng iba, New Year's resolution, sa atin wala yan, dahil every day is a new day. Araw-araw bago sa ating Panginoon. Kaya po, bago tayo pumunta, dahil pinipilit ko pong 30 minutes lang yung ating mensahe. Yun po yung target ko ngayon. Pipiliting maiksi at malaman. Ano po? So, atin pong pakinggan, basahin, sabayan natin mga kapatid, yung mga talata sa Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 16. Mayroon pa kayong mga talata dyan sa Biblia ninyo, nandyan sa mga upuan, pa-open po ng mga Biblia, sabay-sabay po tayo. No, sinadya ko pong hindi post dyan para lahat po tayo magbukas ng Biblia. Okay po, simulan po natin, verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay, na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa o masasamang nasa at kasakiman na iya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ay inyo namang layuan ang mga lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag na kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan yaong lumalang sa kanya. Dooy hindi maaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng syeta, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at pinamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kamuan, ng pagpahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa isa o sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyan tinawag niyo naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga papalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit ukol sa Espiritu at na magsiawit kayo may biyaya sa inyong mga puso. Sandali po tayong yumuko, pumikit tayo at manalangin. Dakilan naming Diyos sa umagang ito, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samahan niyo po kami, Lord, sa umagang ito, sa aming pag-aaral. I-open niyo po ang aming puso, ang aming isip, upang tanggapin ang iyong mga salita.
At ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang magbabago sa mga puso at mga buhay namin. Kung kami man, Panginoon, ay makakarinig na sa tingin namin masakit para sa amin, ito ay pinagpasalamat namin dahil ito ay nagtutuwid sa aming mga puso. Ikaw ang nagsalita sa amin, ikaw ang magsasalita sa amin. Gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang daluyan lamang. Gamitin niyo po kanyang bibig bilang daluyan lamang ng iyong mga salita. At hindi sa kanya nagmumula, Panginoon, ang mga salitang ito, kundi nagmumula sa iyo. Ama, malugod naming tatanggapin ang iyong mensahe sa umagang ito. Ito ay aming ipapamuhay sa aming buong buhay sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, yung ating pong topic sa umagang ito, mga kapatid, is transforming into Christ-like. Christ-likeness. So, transforming means a continuous process of transforming into something. No, transform. Hindi siya past tense na transform, kundi transforming. It's a process of doing something, isang proseso ng isang bagay o ng isang ginagawa para magiging isang bagay na gusto mong maging. Kung ikaw ay sculpture, you are transforming a tree, a branch of tree. Transform mo into like horse o isang larawan. Inuukit mo ito hanggang sa ito ay maging isang buong larawan na nais mo. So, as a Christian, ang ating buhay is a continuous process to be Christ-like. So, transforming Christ-likeness. Hindi pa tayo totally na-transform into Christ-like. Pero binago na tayo. Binago na tayo ng Diyos na magiging katulad ni Kristo. Pero hindi pa siya fully, no? Araw-araw dapat nating gagawin ang mga pagbabago sa araw-araw. At sabi natin kanina, every day is a new day sa ating Panginoon. So next slide po, atin pong tingnan yung tinatawag na yung word na set. Acronym ng Seek Jesus Christ, Exterminate, o Terminate, o Put off old self, Take on new self, o Put on new self. So set. So yung word na seek o seeking sa Oxford Dictionary, sabi is to find something. To find. Desire to obtain or achieve something. Ask for something from someone. May effort until you get that something. May effort siya. Para yang nagpaghahanap ng karayom sa gitna ng mga dayami. No, naalala ko po yung mga lola natin, mga lola natin dati na mananahi. Mayroon yung makina na inaapakan para tumatakbo yung Brother Alex, Brother Efrain, hindi po gusto yung di kuryente noon. Ngayon, ang mga dati, makina is manual, paa yung pinapatakbo. Kaso sa patakbo, hindi tumatakbo yung makina. So paa. Kapag nawala, nahulog ang karayom ng ating mga lola, ang ginagawa nila, hindi yan titigil hanggat di nakikita yung karayom kasi mahal yung karayom. No? Mahal yung karayom noong unang panahon. Hindi yan titigil hanggat di na nakikita. May effort. Tayo rin. Kung gusto nating maghanap, hanggat di natin nakuha yung ating hinahanap, hindi tayo titigil. So yun ang seek. Yun ang simpleng kahulugan ng seeking. Opo? So, anong kinalaman dito sa ating pag-aaral ngayon? So sa unang bahagi, sa Colossians 3:1, verse 1. Sabi dito, mga kapatid, if, sa English ng kung is if kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo. So, tayo ito, sa tayong lahat ito, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Exclusive lang to sa mga mananampalataya na, yung mga binago ni Kristo. Kung
Tandaan natin yung kung nangyari ba sa atin na tayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo? No, mga kapatid, nangyari po ba sa atin? No, maaga pa po, upo tayo matulog. Nangyari po ba sa atin na tayo binuhay na kalakip ni Kristo? Amen. Colossians 2:12. Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo. Colossians 2:20. Kung kayo'y nangamatay na nakalakip ni Kristo, Colossians 3:1, kayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Ano yung tatlong words doon? Una, namatay, nakalakip ni Kristo. Pangalawa, kayo'y nalibing sa bautismo, nakalakip ni Kristo. Verse 1, na kayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. Ginawa natin ang ginawa ni Kristo sa Ebanghelyo, yung Ebanghelyo. Tayo namatay dahil sa kasalanan, tayo nilibing sa bautismo, at tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Kaya ini pasay sa atin, nangyari po ba sa atin itong mga bagay na ito? Yes. Kaya hindi na tayo sa if. Hindi tayo kasama sa if. Kasi nangyari na sa atin na tayo muling binuhay na kalakip ni Kristo. So nag-amen tayong lahat na tayo nga ay binuhay, na tayo nga ay nalibing, na tayo nga ay namatay. So ibig sabihin, bago na tayong nilalang. Bago tayo nilalang. New Year na New Year, malungkot tayo. Bago pa ba tayo nilalang? Yun, bago na tayo nilalang. Walang New Year's resolution. Araw-araw tayo binabago. Walang mangyayari sa isang librong resolution mo. Pagdating ng February, Valentine's Day, makalimutan na yan. Wala yan. So kung lahat na tayo nangyari, bago na tayo nilalang, ang sabi ng Panginoon, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tignan po natin ng mabuti kung ano yung in-emphasize ni Pablo dito o ni Kristo. Hahanapin daw natin ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. Nasaan si Kristo? Nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Nasa langit. So in-emphasize niya na ang ating hahanapin ay yung mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ng Diyos, na kung saan nandun si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa langit, nandun ang Diyos, at sa katabi ng Diyos, nandun si Kristo. Wala sa bato, wala sa punong kahoy, wala sa itim na kahoy, wala sa bato, o wala sa building na ito. Nandun sa langit ang ating Panginoong sinasampalatayanan. Wala sa kahoy na itim, wala sa bato. Maliwanag po, no? Yung ating sinasampalatayanan na Panginoon ay buhay na buhay at nasa langit. Doon tayo maghanap. Okay, medyo malabo siya. Medyo general sa isipan natin. Verse 2, dagdag niya emphasis. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, o sa itaas ulit, sa langit ulit. Huwag sa mga bagay na nasa lupa o nasa ibabaw ng lupa. So nagkaroon siya ng comparison. Para maunawaan natin kung ano yung nasa langit, kinumpara niya yung sa lupa. O anong nasa lupa? Ginto. O kayamanan. No? Mga bagay-bagay na nasa lupa. Sa langit, mga anghel, kaharian ng Diyos, si Kristo, nandun lahat. Kasi talagang in-emphasize niya. Kung mapapansin natin, napakaganda ng kanyang sequence of explanation o teaching ng ating Panginoon. So bago tayo pumunta doon sa sunod na mga talata, tingnan muna natin yung comparison. Kasi binigyan niya ng comparison eh. Punta tayo sa mga bagay na makalupa. Next slide po. Pamumuhay ng mga anak ng dyablo. Direkta. Walang keme-keme. Ito yung pamumuhay ng mga anak ng dyablo. Galatians 5:19-21 at 1 Corinthians 6:8-10. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid bagay ang mga ito. Basahin ko lang po yung 4 na yelo. Pakikiapid, kalibugan, paglalasing, mga kalayawan. Inipases na natin yan kasi yan yung
may kahalintulad doon sa 1 Corinthians 6, 8 to 10. Sa last part ng verse, isabi diyan, ang mga nagsisigawa ng mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Doon sa 1 Corinthians 6, 8, 6, 9, sabi rito, o hindi ba ninyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. No? Sabi dito sa Galatians, ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay na nakalista dyan. O babasa niyo po ba? O maraming lista. Yung dilaw lang yung binasa ko. Pero maraming nakalista dyan. Sabi dyan ni Pablo sa Galatia, ang mga nagsisigawa ng mga bagay na nakalista dito ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Corinto, hindi ba ninyo nalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Sino yung mga liko? Ang mapakyapid, ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga nang babae, niya ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki. So yun yung mga anak ng dyablo. Kasi hindi siya makapasok sa kaharian o sa anak ng Diyos. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit di isa man dyan, na magkakamali tayo, meron tayo. So ngayon 2024, kung mayroon pang isang natira dyan, alisin na natin. Halimbawa, paglalasing, no, nalalasing pa rin tayo, alisin na natin yan. Kasi maliwanag, sinabi sa last part ng talata, nakabol, ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Para ito sa atin, ha? Hindi yan para sa labas. Punta tayo sa mga anak ng Diyos. Comparison. Ito yung mga pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Galatia 5:22 to 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu. Una, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Walang kautusan na magiging laban sa atin. Walang list of laws kapag nagawa natin to na maging laban sa atin. Ibig sabihin, we accomplish all the law kapag nagginawa natin to. At meron tayo nito. Kailan natin tinanggap yung Holy Spirit? After baptism, through baptism, no? Doon tayo binago. Nung tayo inahon sa tubig, no, sabi nga doon sa verse 1, kung kayo'y binuhay na kalakip ni Kristo, yun ang sabihin. So lahat tayo na mga tumanggap ng Holy Spirit ay mayroon dapat nito. Doon sa kabila, dapat wala tayo. Ni isa man doon. Ito, dapat mayroon tayo lahat nito. At mayroon na tayo nito, binigay ng Holy Spirit. Ang kulang na lang is to exercise. Nasa atin na yan lahat, mga kapatid. Ang kulang na lang is to na mag-manifest sa ating buhay. Okay po, yun po yung comparison, no? Para ma-visualize natin ano yung panglangit at panglupa. So our goal is transforming into Christ-likeness. But to achieve this, we need to, no, anong gagawin natin? Dito lang tayo sa chapter 3 ng Colossus. Huwag na tayo yung lumayo pa. Maaaring magdagdag tayo ng mga ilang talata. To achieve this, number 1, patayin ang lahat ng sexual sins. No, lista niyo po. Patayin ang lahat ng sexual sins. Verse 3:5. Patayin nga ninyo ang mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Blue collar, pakikiyapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 6, na dahil sa mga bagay na iyan, no, bahagi pa to ng kasama to doon sa pamumuhay ng mga anak ng dyablo. Mga ginagawa ng anak ng dyablo. Na dahil sa mga bagay na iyan na nakalista, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kapag ginawa natin yan, tayo sumuway sa Diyos. At sabi dyan, dumating ang kagalitan. Galit na galit ang Diyos sa mga bagay na nakalista. Kaya sinasabi niya kanina sa verse
last part ng verse Galatians 9:19 to 20, hindi makakapasok sa kaharian, hindi magsipagmana. Ba't niya pagmamanahin, galit na galit nga siya doon, no? So, punta tayo sa pakikiapid. Palagi nating naririnig, kasi laging number 1 ang pakikiapid sa halos lahat ng listahan sa mga payo ng mga apostol at tulo ni Kristo. Meron ditong, may notes ako dito sa baba, fornication. Ilang verse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17. Kanina binasa ko sa internet na sa around 20. 17 yung nakalista kong verses dito patungkol sa fornication. Ano yung fornication? Lagi nating naririnig yun, fornication o pakikiapid. Kasi lagi siyang nauuna sa listahan. Maging doon sa sulat ng mga apostol sa meeting na Council of Elders sa Jerusalem, ang sabi nila, paano itong mga hintil? Hindi sila pwedeng magpatuli. Hindi sila pwedeng tuliin. Huwag natin ipatong sa kanila yung pagtutuli. Yung tradisyon, yung pagtutuli. Ano gagawin natin sa kanila? O ganito na lang. Ganito na lang gawin nila. Huwag silang mapakyapid, huwag silang kumain sa mga hayop na nabigti, at huwag silang kumain ng dugo. Tatlo lang. Pero nakasama pa rin ang pakikiapid. Naka-level sa apat pala yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pati sa pagkain ng dugo. So mabigat ang word na pakikiapid. Anong pakikiapid? Sabi ni Webster, fornication is a consensual and sexual intercourse between a man and a woman, specifically single woman, who are not married to each other. Sabi ni Webster. Sabi ni Oxford, it is a sexual intercourse between people not married to each other. That's fornication. Sa ibang pagpapaliwanag, additional pagpapaliwanag, fornication kasama yung sex, premarital sex, pati yung sex to animal. Mayroong sex to zoophilia. Yung nagkipag-sex sa animal, sa hayop. Mayroon pa yung sa Leviticus chapter 18, lahat doon ang pakipag-sex sa, ano pa ba yun? Pamangkin, o sa nanay, sa asawa ng iyong tiyuhin. Lahat yun, nasa Leviticus, ang haba ng listahan doon. Yun yung fornication. Pati yung kasama sa fornication yung homosexuality. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Fornication yan. Kaya yung plus doon, ano pa ba yung Brother Ronald, yung ibang plus? Dati plus, mayroon pang ibang plus no? Yung sa bagay, yung sa poste na mayroong palda, o yung sabi, ito, ngayon, upuan ako, huwag niyong pakialaman So, ibig sabihin, ang fornication is an umbrella of all the sins, all is sexual sins. Kasama dun yung homosexuality, yung babae sa babae, at lalaki sa lalaki. Sa ibang salin po, dun sa 1 Corinthians 6:9, binabanggit po dun yung binabae. Yung binabae. At dinagdag din po yung ang pakiapid sa kapwa lalaki. Yan yung fornication. So bakit in-emphasize ito? Para pumunawaan natin na hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. At ito yung darating dito yung kagalitan ng Diyos. No? Maliwanag po. Biblia po ang sabi. Sa Greek word ng fornication is porneia. Doon nanggagaling yung word na porno. Pornography. Sabi ni Kristo, ang sino mang tumingin sa babae na may pagnanasa ay nagkasala sa pangangalo niya. Pornography. Sexual sins yan. Tumingin ka sa poster. Dati poster, ngayon sa Facebook, ngayon hayag na yung mga, yung porno. Hindi mo na kailangan bumutas pa sa dingding ng Narinig ko lang yun, hindi ko ginawa yun. No? Sa Facebook pa lang, hayag na yung mga sumasayaw. Kaya mag-ingat kayo sa panonood, lalo sa mga kabataan, sa mga bata. Nandyan.
Kaya i-turn off nyo lagi yung ano nun. Kasi yung mahilig naman mag-search yan, ang sabi nila, laging magsasuggest. Napapansin nyo, kapag maghanap kayo ng naghanap ako dati ng drone. Kasi balang sa nang bumili ng drone. Lahat ng newsfeed ko, lumalabas suggestion ng bilihan ng mga drone. So, ibig sabihin, pag maghanap ka ng porno, magsasuggest siya ng lahat ng sites about porno. O mahirapan ka pa bang magbutas? Nandiyan na. Pero tandaan natin, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang siyang gumagawa ng mga ito. So, yun po, mga kapatid, patayin ang mga bagay na ito, sexual sins, na inyong nilakaran nung una sa verse 7, na kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay ito. At ngayon, wala na sa atin yan. Nandun yan sa kabilang building. Walang building dito eh. Nandun yan, sa labas na yan. Nandun yung mga gumagawa niyan sa kabilang lote. May tao ba doon? Sa kabila? Yun yung mga gumagawa. Wala yan sa atin dito sa Tayabas. 1 John 2:15-16. Patungkol pa rin ito sa mga lupa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, desire of the flesh, at ang masamang pita ng mata, desire of the eyes, at ang kapalaluan ng buhay, kapalaluan sa buhay, pleasures of life, ay hindi mula sa Ama, kundi sanglibutan. At sino ang ama ng sanglibutan? Ang diablo. Salamat po. Lahat yan ay gagaling sa diablo. Kaya galit na galit ang Ama. At wala ang pag-ibig ng Ama sa mga gumagawa. At umiibig pa lang. Ito, umiibig pa lang. Hindi pa lang siya gumagawa. Ang umiibig sa sanglibutan, ginagawa ng sanglibutan, o gumagawa sa mga tagalupa, ay wala sa kanya pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo po yung mga papatayin natin ha. Patayin na natin yan. 2024 na mga kapatid. Kung may natirang isa doon, alisin na natin. Zero casualty. Alisin natin yung lahat mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, panalangin natin. Number 2, layuan naman. Ito naman yung mga social sins. Ito yung mga kasalanan na hindi mo iharap sa korte. No? Yung napuot ka sa kapatid mo, kaya mo bang iharap sa korte yun? O judge, napuot sa akin to eh. Mga personal, mga hidden sins yan sa sarili natin. Pero kasama yan sa pinalayuan ng Diyos. Dahil ang sino mang gumagawa din yan ay hindi makapasok sa kaharian ng langit. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, sa ibang salin, pagmumura, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. No? Ito yung mga words o mga personal na mga nasa ating buhay. Yung puot at galit. No, galit-galit ka sa isang tao, pag simula nung nagalit ka, napuot ka. Simula mo na galit, tapos napunta sa puot. Tapos naghihinala ka na ngayon. Lahat ng kanya sabihin, akala mo para sa'yo. Nung naghinala ka, minura mo na. Nung minura mo, ano na sinasabi mo? Tingnan mo yung sequence, no? Nagalit ka. One time lang, isang araw. Naisip mo, gusto ko talaga. Napupuot ka na ngayon. Number 2. Dahil sa galit mo, pag nakita mo, minura mo. Pinost mo pa sa Facebook. Nung minura mo, dami mo nang sinasabi, mga mahalay, masakit na salita, paglalait, dami-dami ng ano. Ito ay ating layuan. O kung meron pa tayo yan, layuan na natin yan, mga kapatid, dahil kasama yan sa pinapaalis sa atin ng Diyos. Verse 9, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Sa ibang salin, mga sinungaling sa isa't isa. Huwag tayong magsinungaling sa isa't isa sa ibang translation. Yamang inubad na natin ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa dito. Alisin na natin pati yung pagsisinungaling sa isa't isa. No, yan yung mga layuan natin at alisin. Pati yung mga pagsisinungaling, wala pong white lies, lahat yan is lie. Kasinungalingan. No, lahat yan ay
pinalayuan sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Number 3. Next slide po. Magbihis. Dinagdagan ko po dito na ibihis si Kristo. Sabi sa 12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal. Ano yung ibibihis natin? Gaya ng mga hinirang ng Diyos, isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan at pagpapahinuhod. Itong lahat ay nanggagaling doon o nakalista doon sa Galatians 5:21 to 22. No? The fruit of the Holy Spirit. Pusong mahabagin. Dapat ito na yung ating ginagawa. Ito yung nasa ating puso. Ito yung dapat sa ating buhay. Ngayong 2024, dapat ito yung mananahan sa atin. Ito yung mga ginagawa natin. No? Huwag tayong magsinungaling. Layuan natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Patayin natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. At magbihis tayo kay Kristo. In short niyan, magbihis tayo gaya ni Kristo. Pusong mahabagin. Si Kristo ay pusong mahabagin. Si Kristo ay may kagandahang loob. Si Kristo ay may kababaan. Si Kristo may kaamuan. Si Kristo may pagpapahinuhod. Si Kristo pa rin yan. Kaya sabi niya sa verse 1, hanapin ninyo ang mga bagay patungkol kay Kristo at ilagak ninyo ang inyong pag-iisip patungkol kay Kristo. And we will never achieve Christ-likeness kapag mayroon tayong ni isa man doon sa mga nakalistang pinagbabawal. We will never achieve Christ-likeness kung mayroon tayong isa doon. Kahit paglalasing. Bakit hindi? Kasi mayroon ka pang binabalik-balikan na gusto-gusto mong sin. Paano ka maging katulad ni Kristo o makaabot sa gusto ni Kristo? Ano sabi nga ni Apostol Pablo? Salamat, kapatid na Reggie Roy. Philippians chapter 3. Sabi ni Pablo, no? Ano bang ginawa ni Pablo? Kasi si Pablo, isa rin siyang datihang mamamatay tao pa nga eh. Mas matindi pa yung marami din siyang ginagawang mga kasalanan. Anong ginawa niya? Philippos chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Tayo rin, hindi ko natin inaabot. Kasi nga, sabi ko kanina, continuous process. Hindi ko pa inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa hinaharap o patungkol kay Kristo. Nagtutumulin ako sa hangganan ng ganting palad ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo. Nagtutumulin pa nga siya. Sabihin, nagmamadali siya na ma-achieve sana niya si Kristo. Ganon din ang ating aim ngayon, ang ating goal ngayon, mga kapatid. Magtutumulin tayo na alisin lahat ng mga bagay na yon, napatayin ang lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos, at magbihis tayo at magbago ng ating pag-iisip at pagkatao. Verse 10. Colossians 3:10. Nasa Colossus lang tayo At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya o lumalang sa Kanya. Kaya sabi natin kanina, kay Kristo. Larawan ni Kristo yung ating gagayahin. Ano po? Ephesians 4:23-24. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at ng katotohanan. Meron ng mga maraming talata dito, yung putting on and putting off. Putting on Christ, putting off sin. Sa putting on, Galatians 3:27, Romans 13:14, Colossians 3:10, Ephesians 4:24, 1 Corinthians 15:33. Putting off sin, Colossians 3:9, Ephesians 4:22, Ephesians 4:25, Romans 3:12, James 1:21, 1 Peter 1:21. Maraming supporting verses na dapat magbago na tayo. No? Verse 13. Paborito ng maramihan to yung nanood ng rewind. Gusto ko move on
Ano kaya kailangan lalabas yung palabas na mubuon? Huwag yung rewind. Past is past. Fast forward. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So pagpapatawaran at pagtiisan. Magtiisan, hindi magmaritisan. Mari, anong latest? Ganun tayo. Mahilig tayong ano bang latest sa rewind? Kaya nanood kayo ng rewind. Tapos, iiyak pa tayo. Tapos mamamagang mata natin. Nakita ko lang yun sa review. Dito tayo sa ating Panginoon. No? Totoong buhay. Huwag natin tignan yung buhay ng may buhay. Sabi ni Kristo, focus on Jesus Christ. Kaya tayo nagkakamali, mahilig tayo tumingin sa buhay ng may buhay. Ay, ganun palang ginawa nila. Gayahin ko pala yun. Dapat pagluto ko ng misis ko, dati namang hindi. Dapat bigyan ko ng pera yung misis ko, dati namang hindi. Wala yun. Mga kapatid, mga tiisan sa isa't isa. Bakit mga tiisan? Lahat tayo ay may, kaya nga, bawat isa is a process of transforming into Christ-likeness. Kasi nga, doon sa mga nakalista, mayroon pang mga natitira eh. Kailangan pagtiisan mo siya, patawarin, at ipanalangin. Kung may sumbong tayo, huwag natin i-chismis sa Facebook, huwag natin i-marites. Ipanalangin natin, patawarin, tiisin natin, palalahanan natin mga kapatid. Dahil yan ang nais ng Diyos. Yung mga marites sa labas, sa kabilang building yan, nandito, dito sa kanan. Sa katabing building. No? Mangagtiisan tayo sa isa't isa. Maaring mayroon tayong kapatid, o katabi natin ngayon, o misis natin, o mister natin, o kamag-anak natin. Kasama yan. Bakit sinasabi ni Kristong pagtiisan? Kasi mayroong dapat pagtiisan. Kung di tayo magtiis, wala na tayo. Dapat baka isan lang ang tira dito. Kaya gusto ni Kristo, focus on Jesus Christ. Huwag yung sa katabi mo. Ngayon, pag sumamba tayo, sinong tinitingnan natin? Makinig ba tayo sa sermon? Nantok yata tayo. Hindi tayo nantok. Kagaya ni Chupilo. Sino ba yung nahulog sa bintana? Sino po? Eustachio, ano yun? Eutychio. Huwag tayo matulog. Ay, hindi pala kayo tulog. Yeah, yes, praise God, hindi kayo tulog kasi sumagot eh. Sa action, ayun, mabuti po. Huwag tayo, mga tiisan mga kapatid, no? 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. It's all about love. Sarap pakinggan, no? It's all about love. Hindi, sa fruit of the Holy Spirit, number 1 ang word na love. Pabalik nga po, sister, doon sa pamumuhay ng anak ng Diyos. Pa-post po ulit. Kasi yung pagkasulat niyan, mga pagkasulat, kung lagi siyang nauuna, ayaw niyang malimutan. Kaya lagi siyang nauuna. Datapwat ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Ang tali ng kasakdalan. Kasi kung wala kang pag-ibig, hindi mo kayang magpigil. Hindi mo kayang magtiis sa iyong kapatid. Hindi mo kayang magpatawad sa iyong kapatid kung wala kang pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig, wala ka rin kapayapaan. Sabihin mo, gusto ko lang ng kapayapaan, hindi ko siya mahal. Pero gusto ko peace. Lalayo ako sa kanya, hindi ko siya kausapin. Pag pumunta sa chapel, pag dito siya umupo, doon ako upo sa likod. Gusto mo peace. Hindi yan. Hindi yan totoong peace. Kasi dapat number 1 ang pag-ibig. Mahal mo pa rin yung ating kapatid. Hindi natin kalaban yung ating katabi. Ang kalaban natin ang dyablo. Kaya sinasabi, magpapalahanan at magtiisan. Tiisin mo ang kapatid mo. Yan ang sabi ng Diyos. 15 hanggang 16. Hindi ko na po sinabi yung 16. Dito po sa slide ko dito. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan.
at kayo'y maging magpasalamat. 16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga papaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayo may biyaya sa inyong mga puso. Verse 16 po yan. Ayan na po. Salamat po. Maghari sa inyong puso ang peace ni Kristo. Jesus Christ is the Prince of Peace. Kaya si Kristo ay maghari dapat sa ating puso. At manahan sa atin yung mga salita ni Kristo. It's about Jesus Christ pa rin. Mga kapatid, gusto ng Panginoong Diyos, gusto ni Kristo at ng Panginoong Diyos na magiging kagaya tayo sa Kanyang anak. Magtutumulin tayong maging katulad, maabot natin ang hangganan sa pagkatawag sa atin. Yan ang gusto niya. Pero to achieve that, mayroon tayong gagawin. Una, patayin natin. Una, layuan natin. Tapos, magbihis tayo. At lahat ng mga tinanggal natin, papalitan natin ng word na Kristo. Again, we will never achieve Christ-likeness if we keep on looking back sa mga sins na paborito natin. Kahit na 50 years na tayong Kristiyano at hindi tayo talaga nananahan sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa 16, manahan nawa. Ano ba yung nawa? Ano yung nawa? Di ba parang nakiusap? Please, manahan nawa, please. Ang salita ni Kristo. Ano yung salita ni Kristo? Ito yon ng Biblia. The basic foundation of our faith. Sabi nung last Sunday sermon, the gospel of Christ is the power of salvation. The power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos para tayo matransform. So to set our eyes on Jesus, kahit na ano mo ring gawang listahan dun sa mga ipinapatanggal at pinapapatay sa atin, hanggat hindi natin palitan ang salita ng Diyos, yung ating mga buhay, hindi natin yun ma-achieve. Kailangan manahan nawa. Kaya sabi niya sa last verse, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ng buong karunungan with all knowledge. Hanggat kaya ng abot ng ating isipan, kung ano ang kayang abot, manahan nawa ito. Ano ibig sabihin? Papalitan natin yung ating mga ginagawa sa buhay natin, yung mga favorite sins natin, alisin natin, papalitan natin ng mga salmo at mga himno. In short, salita ni Kristo. Kaya, hanggat di tayo nagbabasa ng Biblia, o wala man tayong Biblia, bumili na tayo ng Bible. I suggest hardbound Bible. Kasi po, dito natin mababasa araw-araw. Dito ka makapag-take note. Diyan sa cellphone, maraming tukso dyan. Nagbabasa ka, bigla lang lumabas yung notification ng Facebook na sinusundan mo. Wala na. Mga kapatid, manahanaw ang sagana. Back to basic, dito tayo sa Biblia. Palitan natin yung mga favorite sins na yun. Siguradong makarating tayo sa Christ-likeness. Sample po, si Pedro, si Apostol Pedro, mga kapatid. Nung nakita niya si Kristo sa ibabaw sa tubig, ang sabi ni Pedro, uy, may multo. No? Nakita niya si Kristo naglalakad sa tubig. Uy, multo yun ah. Nakatingin siya sa multo. Ang sabi ng Diyos, oh Pedro, ako ito, Jesus Christ. Come to me. O di humakbang si Pedro sa bangka, lumakad sa tubig. Paglapit niya kay Kristo, mga ilang hakbang siya, narinig niya yung lagaslas na ang alon. Pero nung paghakbang niya, mga siguro, walang steps na nakalagay, pero malapit siya kay Kristo. Ibig sabihin, malayo-layo yung nilakbay niya sa ibabaw ng tubig. Sa kalagitnaan na kanyang paglalakbay, narinig niya yung lagaslas ng alon. Pagkarinig niya, pagtingin niya sa alon, lubog siya diretso. Bakit?
Inalis niya ang focus niya kay Kristo at nakatingin siya sa sarili niya. Ang sa perception ng kanyang isipan, parang malulunod yata ako. Mababasa yata ako. Baka mamatay ako. Yun yung automatic, ganun tayo, di ba? Yung instinct yun eh. Minsan pag may parating sa iyo parang biglang mahulog na bato, bigla kang umiwas. Instinct yan. Automatic yan. Mag-react ka kaagad na, yung aso, pag binato mo yan, instinct yan na ano. Meron tayong instinct na umiwas. Ang sabi ni Pedro, ano bro? No? Nahulog siya sa tubig kasi nakatingin na siya sa kanyang sarili. Minsan ganun yung ating pananampalataya, mga kapatid. Nakafocus tayo kay Kristo. Pagdating sa kalagitnaan ng ating buhay, nakatingin na tayo sa ating buhay, lumubog na tayo. At palubog ng palubog hanggat di tayo tatawag sa Panginoon, hanggat di tayo babalik. Sabi ni Kristo, oh, you have little faith. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Why did you doubt? Ba't ka nag-alindangan sa akin? Kaya sa buhay natin, focus na tayo kay Kristo, mga kapatid. Kaya sabi niya, seek Jesus Christ. Set your eyes, set your minds on Jesus Christ alone. Pag hindi, if we keep looking back sa ating mga sarili, lulubog tayo. Maliligaw tayo, mga kapatid, sa ating mga buhay. No? Kaya focus tayo. Binigyan tayo ng halimbawa ni Pedro. Kaya seek Jesus Christ, set your minds to Jesus Christ, gaya ng isang mag-araro. Sa Lucas chapter 9 verse 61 to 62 po yan. No, biblical yung picture na yan, hindi yan basta-basta. Hindi ko na nilagay yan. Lucas chapter 9, 61 to 62. Yung sa pag-araro, kailangan nakafocus ka sa isang aim ng buhay natin, mga kapatid. No, pwede po bang makinig tayo? Sa buhay natin, dapat nakafocus tayo kay Kristo at huwag nating tingnan yung mga katabi natin, yung mga sarili natin sa buhay para hindi tayo lulubog. This is a reminder for all of us, not for me only, but for all of us. Reminder ito sa taong 2024 because we do not know what will happen tomorrow. It's a reminder sa lahat sa atin mula sa Diyos. Kasi maaaring ayaw ko na sumamba, natisod ako sa sermon ni Brother Dennis. Kasalanan ko ba yun? Ba't alam ko yung buhay ginagawa mo kahapon? Magpasalamat tayo kung matamaan tayo sa sermon. Bakit? It means God loves us. He discipline us, He remind us, He want us to come back to Him. Gusto niyang makorek tayo. Kapag ako tinamaan ng sermon, magpasalamat ako sa Diyos. Salamat Lord. Dahil mahal mo ako at pinalalahanan mo akong muli, aalisin ko na po itong pagkakamali ko sa aking sarili. No? Don't take, ang tawag nun? Huwag natin against dun sa ating Panginoon. Kaya, to achieve this, deny self and follow Jesus. Ibig sabihin nun, huwag natin tignan yung ating mga sarili. Beware of following self and denying Jesus. Dapat deny yourself and follow Jesus sa ating paglilingkod. Naglilingkod tayo sa Panginoon na ang tawag nun, exhausted. May ibang term nung ang sipag-sipag mo sa ministry, mayroong napagsabi sa'yo, anong tawag nun bro? Burnout. Sino sabi nun? May award. Na-burnout ka. Burnout. Tagalog. Sunog. Nasunog. Ayos. Burnout. Tama ka naman. Burnout. Sa nanghihinawa, no? Nagsawa. Noong naglingkod ka sa Diyos, ang init-init mo, may nagsermon dito, tinamahan ka, sunod na Sunday nyo, wala ka na. Bakit? Tinitignan mo pa rin yung sarili mo. Tinitignan pa rin natin yung sarili natin. Ay, sama naman magsalita nito. Kaya puro po Biblia yung binabasa natin. Puro talata. Kasi ayaw ko rin balikan nyo ako. Ang Diyos ang nagsasalita. Kaya puro talata. No, saan mababasa yung deny yourself and follow Jesus? Nandun yan sa Mateo 16. Sabi niya, if you want to follow me, deny yourselves. Kapatid,
kung nasasaktan man tayo sa mga salita ng Panginoon, magpasalamat tayo. Sabi ni Kristo, Jesus said, "Come to me. I will give you rest." Kung nahirapan ka sa buhay, Jesus said, "Come to me." Kung may kailangan ka sa buhay, kay Kristo tayo lumapit. Kung nasaktan tayo ng ating kapatid, kay Kristo tayo lumapit. Ipanalangin natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Hindi natin ma-achieve yung Christ-likeness kung parati nating tinitignan yung ating sarili. Ganun ang nangyari kay Pedro. No po? Next po. Another sample lang po. Yung sniper, tawang-tawa yung isang kapatid natin kanina. Nakarelate. Yun pong sundalo ng sniper, ano po siya? Ang trabaho niya ay mayroon siyang target na dapat tingnan. At yan ay kailangan mag-camouflage para di siya makita ng kalaban. Nakafocus yan sa telescope. Kung kailangan buong araw niyang bantayan yan, buong araw ng bantayan yan. Ulan man yan, init man yan, hangin man yan, bagyo man yan. Nakafocus pa rin siya doon. Hanggat di niya natamaan yung target niya, hindi siya aalis doon. So focus on Jesus Christ, Jesus alone, and do not keep on looking back. We will never reach Christ-likeness if we keep on looking back. Hebrews 12, 1-2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Let us run with endurance, mga kapatid, na nakatingin sa atin. Yung sabi kay Pablo kanina, tayo'y tumatakbo isa-isa at dapat nakafocus lang tayo kay Kristo. Huwag doon sa mga katabi natin. Sabi ng iba, samba ng samba, di naman nagbabago. Kala ko ba si Kristo, tinitignan mo. Tinitignan mo yung katabi mo eh. Sabi nga ng Diyos, pagtiisan mo at patawarin. May nakita ko niyan eh. Samba ng samba yung kapatid na to, di naman nagbabago. Kasama yan sa pagtitiisan natin. Ipanalangin din natin, magbabago din yan. Ipanalangin nga lang natin. At siya din naman, yung kapatid na yon dapat din mag-aral. Kaya po, in conclusion, dapat memorize natin itong verse na to. Basahin natin ang pinakamalakas. Personally. Basahin po sabay-sabay natin. Ako'y napako sa krus. So memorize natin yan. Next Sunday, ako ulit mag-sermon, check ko yan. So mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay. Kaya, hindi na para sa sarili natin. It's not about ourselves. It's about Jesus Christ. Hindi na tayo nabubuhay, si Kristo na. Kasi siya ang umibig sa atin, siya ang nagbayad para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pamumuhay natin, pamumuhay gaya ni Kristo. For me to live is Christ, and to die is gain. Kaya focus tayo sa mga makalangit na bagay. We must serve God faithfully, yung ating ministry, pagpatuloy natin sa taong ito, 2024, ano man ang ministry natin, dagdagan pa natin yung ating ministry. Maglingkod tayong tapat sa ating Panginoon, ano mang ministry na binigay sa atin, kung maaari dagdagan pa natin. Deny ourselves, ano man ang mga naririnig natin. Yan ang gusto ng Diyos. Study and read Jesus' teachings and promises. Dati, read the Bible. Ngayon, binago natin. Study and read Jesus' teachings and promises. Sinama din yung promises kasi may mga promises ang ating Panginoon. Keep on praying with thanksgiving. Manalangin parati. Ito lang yung basic needs. Do not skip in worshiping God. Kahit may
sipon ka man, may ubo ka man, o may suliranin, sa Diyos pa rin tayo lumalapit, mga kapatid. Huwag kung kanino man. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, isang paalala sa atin na mag-focus tayo to achieve Christ-likeness. Wala pong iba tayong magagawa, kundi ang pag-aaral ng kanyang mga salita at huwag nating pabayaan ang mga pagkakatipon, lalo sa mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo pong yumuko at manalangin at magpasalamat. O Diyos Amang, banal na makapangyarihan, salamat po o Diyos sa mga salitang paalala mo sa amin, Lord, na nawa kami ay mag-focus sa inyo. Ano man ang aming mga dinadanas, na aming mga na-experience sa buhay last year, as sa ma-experience pa namin this year, maaaring mabigat, maaaring masakit, maaaring mahirap. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-focus lang ang aming isipan sa iyo upang makarating kami sa hangganan na inaatag mo sa amin, Panginoon. Wala kaming magagawa, Lord, kung hindi mo kami samahan. Samahan niyo po kami at pangunahan through the guidance of your Holy Spirit, dakilang Diyos. Samahan niyo kami at bigyan niyo kami ng desire sa puso na mag-aral, magbasa, manalangin, at patuloy na sumamba sa iyong mga salita. Maraming salamat sa paalala. Kung kami man, Panginoon, ay nasaktan, natamaan, salamat. Dahil ito'y nagpapahiwatig na mahal mo kami at nais mo kaming magbago. Salamat po, Lord, sa mga salitang tumusok sa aming mga puso. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa aming ikaliligtas. Salamat po. In Jesus' mighty name. Amen.